Please hide my identity. 4 years din ako nagtrabaho sa bansang Taiwan. At ang masasabi ko nga talagang meron kang masisirang pamilya pag once na si kabayan pumatol sa ibang lahi. Lalo na't kung merong pamilya sa Pilipinas tapos pagdating sa pinagtrabahuan na bansa nagiging single. Share ko sa inyo yung nakasama ko sa aking trabaho nung ako ay nasa Taiwan pa. Meron akong katrabaho before na pagdating doon sa bansang Taiwan ay isang buwan ko din siyang nasaksihan na nag-iiyak at malungkot gawa ng pagka-homesick niya sa kanyang pamilya. Ang tanging masasabi ko lang sa kanya ay masasanay ka rin. Ganun talaga dito. Ganun talaga kahit saang bansa ka, patibayan ng loob para sa pamilya, para sa kinabukasan ng ating pamilya. Pero nagulat na lang ako. Noong mga sumunod na buwan, ay parang hindi niya na nakakausap ang pamilya niya sa video call. Kung dati ay halos kada break namin siya nakikita naka-video call ang anak niya at asawa niya, ngayon ang papa niyang Indiano na delivery boy ang lagi niyang ka-video call. Nakita ko palagi na hinahatiran siya ng pagkain at sinusundo pa. Tapos one time, may binila siyang relo. Tinanong niya pa ako kung maganda daw yung kulay. Akala ko pa naman, sa anak niya yon o sa mister niya, ipapadala niya. Bigla niya sinabi na sana magustuhan ni Rakesh. Sinabi ko na lang na, yung Indiano mong boyfriend. Napailing na lang ako nun. Meron pa, one time, kasabay ko siyang mag-lunch. Tapos, yung telepono niya, nasa mesa, tunog ng tunog yung messenger. Siguro asawa niya yun o anak, yung tumatawag. Hindi niya sinasagot, hindi niya pinapansin. Nakailang tawag din yun Tapos, nung yung jowa niya ng Indiano yung tumatawag, dali-dali niya sinagot. Ang saya niya, iba yung kilig niya. Sabi ko sa sarili ko, naku, kung alam ko lang yung pangalan ng asawa nito, sinumbong ko na to para mapauwi to sa Pilipinas.